Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button para updated ka sa weekly upload. Subscribe na! Siyam na kasinungalingang paniniwala na galing sa ating mga magulang. Number 1. Ang sukob sa kasal at ang sukob sa patay. Isa sa mga pinakapopular na pamahiing Pilipino pagdating sa pagpapakasal ay yung tinatawag na sukob. Ito yung pagbabawal sa magkapatid o magkamag-anak na magpakasal sa loob ng isang taon. At ito rin ay pinagbabawal kapag namatayan ng kamag-anak. Ito raw ay dapat iurong sa susunod na taon. Ito ay kilalang sukob sa kasal at ang sukob sa patay. Dahil ito ay nagdadala umano ng malas o kaya naman mayroong mamamatay na kaanak. At walang makapagsabi kung saan at paano nagsimula ang pamahiing ito. Pero sabi ng iba, ito raw ay inuugnay sa ani ng pananim at dahil umano sa pagiging praktikal. Dahil nga naman sa mga gastos, kaya naman huwag pagsabay-sabayin ang pagpapakasal. Hanggang ngayon, ito ay isang paniniwalang talagang sinusunod ng mga Pilipino at sa amang panig ng bansa. Wala mang konkretong ebidensya. Subalit, sabi nga ng matatanda, wala namang masamang paminsan-minsan ay sumunod tayo sa mga pamahiin. Sabi ng isang paranormal expert, ito ay meron ng pangontra, kagaya ng amethyst na kristal o kaya naman tarragon na herb at marami pang iba. Number 2. Ang pagsasabi ng tabi-tabi po. Isa itong pamahiing kalimitang makikita at maririnig sa probinsya. Dahilan sa ito ay kaugnayan sa mga elementong hindi natin nakikita. Ito ay turo mula sa mga ninuno natin na kapag dumaan sa madilim at masukal na lugar, lalo na kung bago mo palang ito mapuntahan, ay dapat ka magpasintabi o humingi ng paumanhin sa mga bagay na hindi mo nakikita. Tulad ng nuno at duwende at iba pang masamang espiritu upang hindi ka mapaglaruan. Kalimitan sinasabi ay tabi-tabi po, makikiraan po, base sa turo ng mga matatanda. Walang konkretong paliwanag ukol dito, kundi upang makaiwas lamang sa mga bagay na hindi natin nakikita o nararamdaman o kaya maari namang dahil lamang sa takot na pwede nitong maidulot sa atin kapag hindi natin nasunod. Naging kaugalian na rin natin. Subalit ano nga ba ang katotohanan dito? Sa ilang mga kabataan na lumaki sa syudad, kalimitan hindi nila sinusunod o hindi sila naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At sa paglipas ng panahon, pwede nating sabihin dahil sa respeto kaya natin ito ginagawa. May kasabihan nga tayo na kung gusto mong irespeto ka, matuto ka ring rumespeto. Number 3. Ang paglalagay ng sinulid at bigkis sa mga sanggol. Ang pamahiing ito ay nagpasa-pasa na mula sa ating mga ninuno. Ito ay ang paglalagay umano ng sinulid sa noo ng sanggol at ito raw ay nakakatulong upang mawala ang sinok. Sabi nila, kahit anong sinulid ang gamitin, pero mas mabisa kapag galing sa natastas na sinulid ng damit at binabasa ng laway tapos ilalagay sa noo ng bata. At isa pa tungkol dito, ang paggamit ng bigkis para hindi raw lumaki ang tiyan ng bata. Ang bigkis ay isang telang puti na ibinabalot sa tiyan ng bata. Nilalagyan ng bigkis ang bagong silang na sanggol upang lumubog ang nakosling pusod. At nung unang panahon, ginagamit na pampatahan sa sanggol na umiiyak ang bigkis. At dagdag pa sa paniniwalang ito, kapag babae ang sanggol, mas dapat bigkisan upang lumaking balingkinitan. Noong mga sinaunang panahon, ipinapayo talaga na dapat may bigkis ang mga sanggol dahil sa pagiging sensitibo ng pusod nito. Subalit sa panahon ng bagong milenyo at base sa mga pag-aaral, ito raw ay hindi kailangan at sa halip ay maaaring makasagabal pa. Number 4. Ang balis o ang usog. Ang balis o ang usog, kung tawagin na isang kasabihang galing sa matatanda, di umano huwag dapat batiin ng bata at baka mausog ito. Pinaniniwalaan na kapag sumakit ang tiyan ng bata at walang tigil sa pag-iyak, ito ay maaaring nausog matapos batiin ng bisita unang kung sino man. Kaya nakasanayan na ng mga Pilipino na magsabi ng puwera usog at pinapahiran ng laway ang tiyan ng bata para makaiwas sa pagkakasakit
Ang iba naman ay nilalagyan ng pulang lipstick ang noo upang hindi mausog o mabalis. Maaring sa paniniwalang probinsya ang kasabihang ito. Hindi lang ito sa mga sanggol sapagkat kahit na yung mga matatanda ay nauusog pa rin. Kagaya halimbawa kapag nasa ibang lugar at may bumati sa'yo tapos bigla ang sasakit ang iyong tiyan at biglaan na rin pagpapawisan ang iyong buong katawan at ang iba pang sintomas nito ay masusuka ka o kaya naman lalagnatin. Ang nakakatawa lamang dito, walang gamot na gawa ng makabagong siyensya na kayang gumamot dito. Sa halip, kailangan kang lawayan sa sikmura ng nakabali sa'yo o nakausog sa'yo at ito ay biglaan na lamang mawawala. Ang naturang sakit ay hindi umano tinatanggap ng medisina, subalit mayroong isang siyentipikong paliwanag dito. Ayon sa mga eksperto, nakapagdudulot ng child stress ang isang taong may malakas na personalidad o kaya naman ay maingay o kaya ay dominante. Di umano'y na-overpower o nauusog nila ang mga bata. Samantala, isa pa sa mga paniniwala ay ang paghima sa ilong na sanggol para tumangos. Ayon sa iba, dapat daw ay himasin at pisilin ng ilong ng sanggol sa pagkagising sa umaga upang ito ay tumangos. Ito ay dahil sa karamihan kasi ng Pilipino ay ipinanganak ng medyo pango o maliit ang ilong. Number 5. Kasabihan tungkol sa libro o diksyonaryo. Ang pag-ipit daw ng buhok sa libro o kaya sa diksyonaryo ay isang bagay upang tumalino ang bata. Siguradong dahil sa mga ito ay puno ng iba't ibang bokabularyo kaya maraming matututunan ng sanggol habang lumalaki. At ayon umano kay Professor Jimuel Naval, nag-ugat ang pamahiing ito mula sa paniniwala. Nakakapal umano ang buhok ng bata kapag inipit mo ito sa makapal na libro. Samantalang yung tungkol sa pagiging matalino, ang payo niya ay hindi ito nakukuha sa pag-ipit ng buhok, kundi dapat mong basahin ng libro sa anak mo para ito ay tumalino. Ito ang kasabihang hindi lang habang bata, ito ay nadadala na rin natin habang tumatanda tayo. Kagaya na lang halimbawa pagkatapos mag-aral sa gabi, ilagay ang libro sa ilalim ng iyong unan at mananatili ang iyong pinag-aralan sa iyong isip at magiging matandain ka rin umano kapag ginawa mo ito. Subalit para sa iba, kung gusto mong maging matalino, basahin mo ang libro. Ito ay kahit hindi mo patanggalin sa ulo mo. Kung hindi mo naman ito nabubuksan o nababasa, wala ding saysay ang paggawa nito. Number 6. Pamahiin sa hapagkainan. Bata pa lang tayo ay marami ng mga pamahiin tayo naririnig, lalo na yung tungkol sa hapagkainan. Halimbawa na lamang ang huwag ligpitin ang pinagkainan hanggat hindi pa tapos ang lahat, dahil ang maiiwang tao umano ay hindi na makakapag-asawa. Bawal din kumain ng palipat-lipat ng pwesto dahil ito rin daw ang rason na ikaw ay makapag-asawa ng marami. At kung sakali naman mahulog ang kutsara habang kumakain, may darating na bisita at ito ay babae. At kapag tinidor naman, ito ay lalaki. At kapag kutsilyo naman, ito ay kagalit na tao. Ang patusok na hugis ng tinidor ay simbolo ng pagkalalaki at ang pabilog na hugis ng kutsara naman ay simbolo ng pagkababae. At kung sakali namang may paalis na kasabay kumain, dapat umanong ikutin ang plato upang maging ligtas at makaiwas sa anumang aksidente. Samantala, kapag ikaw naman ay bibigyan ng ulam ng kapitbahay o hindi kaya naghatid sa iyo ng handa, huwag daw hugasan ng plato ng pinaglagyan nito kasi hindi ito mauulit at dadamot na ang iyong kapitbahay. Dagdag pa, mahigpit namang pinagbabawal ang pagkanta ng dalaga sa harap ng kalan sapagkat di umano'y matandang lalaki ang mapapangasawa niya. Number 7. Pamahiing tungkol sa kasal. Tayong mga Pilipino ay may mga makukulay na tradisyong sinusunod pagdating sa kasal. Tulad na lamang na hindi maaaring magkita ang ikakasal isang araw bago ang takdang araw ng pagpapakasal. Ito raw ay upang mas madama ang pagmamahalan at kasiyahan sa pagharap sa altar. Samantala ang iba naman ay sinasabing hindi raw ito matutuloy. Dagdag pa, hindi rin pwedeng magbiyahe ang bagong kasal dahil malapit sila sa disgrasya. Pati ang damit ng pangkasal ng pambabae ay hindi dapat sukatin dahil sa paniniwalang hindi na matutuloy ang kasal. Samantala, may mga pagkakataon ding inuulan ang kasal na sadyang hindi maiiwasan dahil sa kalikasan at ayon sa mga matatanda, isa raw itong pahiwatig na biyaya sa kasal.
Ito ang mga tradisyong nagmula pa noong unang panahon. Sa kasalukuyan, nasa atin na kung susundin ba natin to o hindi. Sabi nga ng iba, kanya-kanyang pananaw lamang ito at ang pinakaimportante ay ang bukas na komunikasyon at pagkakaunawaan upang malutas agad ang mga problemang kakaharapin ninyo bilang mag-asawa. Number 8. Kasabihan sa mismong araw ng kasal. Ang dagdag sa mga pamanghiing tungkol sa kasal, ang paghahagis raw ng bigas sa bagong kasal ay nagdadala ng masaganang buhay sa mag-asawa. Sinasabi din na kung sino ang unang makapasok sa loob ng tahanan ay siyang masusunod sa buong pagsasama. At ang pagreregalo naman ng arenola sa ikinakasal ay magbibigay din ng swerte. Subalit magdadala naman ng kalungkutan sa buhay ng mag-asawa kapag nahulog ang singsing. Kailangan din ang bagong kasal ang unang maghahati ng cake at kakain ito na sumisimbolo ng matamis at masayang pagsasama ng bagong kasal. Kaugalian din ang kung tawagin ay pagdapit na ang ibig sabihin ay pagkatapos ng kasal ang babae ay iuwi ni lalaki sa bahay ng kanyang mga magulang. Number 9. Mga kasabihan para sa bahay. Dito sa Pilipinas, mayroon tayong tinaguriang lokal feng shui at marami silang mga kasabihang kaugnay sa loob ng tahanan. Kagaya na lamang ng bawal magwalis ng bahay sa gabi dahil ang pagwawalis daw sa gabi ay kasabay ng pagkawala ng iyong swerte. Kaugnay nito, kapag magpapatayo ng bahay, laging isipin na maglagay ng iba't ibang bagay sa ilalim ng bawat poste o haligi gaya ng barya at mga medalyang pangrehilyoso. At ito ay pininiwalaang nakakapag-alis ng masamang espiritu. Kung sakali namang maglilipat ng bahay, ang bigas, asukal, asin at mga puon ang unang ipapasok upang itaboy ang masamang espiritu. At upang maging masagana ang pamumuhay, sinasabi din na dapat kapag lilipat ka raw ng bahay ay gawin mo ito kapag kabilugan ng buwan bago sumikat ang araw. Samantala, huwag bubuksan ng payong sa loob ng bahay dahil ito raw ay malas o baka malaglagan ka ng ahas o putiki. Shoutout sa ating mga taga-subaybay na sina! Mag-comment na sa ibaba para makasama sa shoutout sa susunod naming mga videos. At subukan nating paabutin ng 1,000 hanggang 3,000 likes ang videong ito. Salamat sa panonood nyo ng videong ito. Ipaalam nyo sa amin kung alin sa palagay ninyo ang kakaiba, extreme o sadyang nakakadiri. Interesado kami na malaman ang iniisip nyo sa comments. Panoorin nyo rin ang mga videong ito at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Salamat!